Mga kapuso, sa 12 taon po na pagiging Santo Papa ni Pope Francis, tumatak siya sa puso ng maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa kanyang pagsisilbi ng tapat sa kapwa. Nagsalita rin po siya sa iba't ibang mga issue na maituturing na kontrobersyal sa simbahang Katolika. Balikan natin ang naging buhay ng tinaguriang The People's Pope sa aking unang balita. Habemus Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. March 13, 2013, pinili ng Papal Conclave si Cardinal Jorge Mario Bergoglio mula Argentina bilang pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katolika matapos mag-resign ni Pope Benedict XVI. Nang maging Santo Papa, ginamit ni Jorge ang pangalang Francis tulad ni Saint Francis of Assisi na piniling mamuhay na simple. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può. Makasaysayan si Pope Francis bilang kauna-unahang Santo Papang taga-Latin America, unang Santo Papang hindi taga-Europa sa loob ng mahigit 1 milenya, at unang Santo Papang Jesuita o Jesuit. Kilala para sa kanyang mga progresibong pananaw pagdating sa ilang issue tulad ng divorce, kababaihan at pagiging bukas sa ibang relihiyon, at mga miyembro ng LGBTQIA+. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Tumatak si Pope Francis bilang The People's Pope. Magiliw rin siya sa mga bata. Nagpapakita ng malasakit sa mga mahihirap, pati sa mga may kapansanan at sakit. Dahil sa angking karisma at progresibong pananaw, tinatawag siyang rockstar pope ng ilang media outlet. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, hayagang kinondena ni Pope Francis ang mga reklamo ng pang-aabuso sa kanilang hanay at tinanggal sa pagkapari ang ilang napatunayan nagkasala. Siya rin mismo ang humingi ng tawad sa ilang biktima. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Noong January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Kabilang sa mga pinuntahan niya ang Tacloban, Leyte na labis na napinsala sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nagmisa siya at kinumusta ang mga nasalanta ng bagyo. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Santo Niño also remind us Ang huli niyang misa sa Quirino Grandstand bago umalis ng bansa, dinaluhan na nasa 6 hanggang 7 milyong tao, pinakamalaking people gathering sa buong daigdig.
Muchísimas gracias. Tante grazie. Thank you very much. Maraming salamat po. 76 na taong gulang na si Pope Francis nang maging pinuno ng Holy See. Hindi na nakakagulat ang mga naging hamon sa kanyang kalusugan, lalo't nung kanyang early 20s ay natanggalan siya ng parte ng baga matapos magkaroon ng severe pneumonia. Bukod sa inindang double pneumonia kamakailan, nagkaroon na rin siya noon ng sciatic pain na ramdam sa kanyang mga tuhod at binti. 2 beses na rin siyang naoperahan sa tiyan noong 2021 at 2023. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, marami ang nakaalala, nagmahal, at nagdasal para sa People's Pope. Come in cielo, così in terra. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.